To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Malakas sa palakpak nga po para sa Diyos na buhay! Buhay ang Diyos! Kaya yung palakpak na yan, kung pang akin, okay lang yan. Pero sa buhay na Diyos, ibibigay natin ang pinaka-the best clap offering. Amen! Mabuhay ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Usapang pag-ibig pa rin po dahil buwan ng Pebrero, pero alam naman po natin, ang pag-ibig ay hindi nalilimitahan sa buwan lamang ng Pebrero. Amen. Kapag ang relasyon ay nakaayon sa buwan lamang ng Pebrero, ay hindi iyon tunay na relasyon. Dapat ang relasyon ay umaayon araw-araw, oras-oras, ang pagmamahal ay nararanasan. Amen. Revival, a call to passionate love. Hindi ho tayo titigil ng revival na yan hanggat di nararanasan ang buhay ng bawat isa. May nagtanong po, sabi niya, hanggang kailan ba yung revival na yan? Hindi ho titigil si Lord hanggat hindi nag-aapoy ang ating pananampalataya sapagkat ang nais ng Diyos, isang bagong lakas, isang bagong puso, at isang bagong... Ay, nawala na. Sigaw lang ha. At isang bagong... Apoy. Pag sinabing apoy, apoy ng marubdob na paglilingkod, pagmamahal sa Diyos. Tandaan po natin, ang kukunin at dadagitin ng Diyos ay hindi maligamgam. Tataka lang ako sa mga Pilipino no? Pengi nga mainit na kape, yung kumukulo. Pero palalamigin pag ininom. Diba? Ako, ganun Kapag ka po ang kaping iinumin ko ay hindi naglalagablab sa init, ayokong inumin. Pero palalamigin ko. Grabe, ang hirap talagang tantuin ng tao no? Simulan ko sa kwento, alang-alang sa mga hindi pa nakakarinig ng kwentong ito. Namatay po si Karyo at tigas ng iyak ni Karya ang kanyang asawa. At iyak ng iyak si Karya. At si Karyo naman ay habang naghihingalo ay sinabi niya na may ipagtatapat ako sa iyo, sabi niyang ganon. Yaman din lang ito na ang huli nating pagkikita sapagkat ako'y mamamatay ilang minuto mula ngayon. Siyempre, pag mamamatay ka na, lahat bibigay mo na no? Wala ka nang itatago talaga. Lahat ikukumpisal mo na. Mga kasalanang hindi nakikita ng sino man, ikukumpisal mo na yon. Sabi ni Karya, aking Karyo, handa kong makinig. Alam mo ba, sabi ni Karyo, sabi niyang ganon, may kasalanan ako sa iyo. Ano nga yun? Ang totoo niyon, hindi lang ikaw ang babae sa buhay ko. Tapos nakangiti po si Karya, okay lang yun. Ang mahalagay, nagmahala naman tayo. Ilan ba kami? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami kayo. Nagpipigil sa galit si Karya. Kaya wala na siya magagawa mamamatay na Ano pa kasalanan mo? At ipagtatapat ko sa iyo na hindi talagang iyon ang sweldo ko na binibigay sa iyo. Dahil sa dami niyo, nahahati ang sweldong binibigay ko sa iyo. Talaga ba? Unti-unti na siyang nagagalit. Ano pa ipagtatapat mo? At ipagtatapat ko sa iyo na hindi lamang dalawang anak natin, kundi marami kong anak sa iba. Muntik na siyang bumigay. Pero sabi niya, ayos lang yun. Dahil kahit paano naman ay nagmahalan tayo. May ipagtatapat ako sa iyo. Sabi niya ganun. Ano yun? Sabi niya, natatandaan mo ba na sa tuwing ikaw ay uuwi ng hating gabi, pagbukas mo ng pinto, may bumabagsak na paso sa ulo mo? Oo, ako naglalagay nun. Kasi naman, gabi ka na kung umuwi, konsumido ko sa iyo. Natatandaan mo ba sa tuwing matutulog ka, nasusundot ka? Oo, ano ba yun? Perdible sa kama natin. Busit na busit ako sa iyo. Kasi dahil patutulog ka na lang, hindi ka man lang humahalik sa akin. Naalala mo ba nang misang ikaw maligo? Nadulas ka sa CR. Sabi niya ganun, oo, ako naglagay ng sabuno. Sabi ko, ganun. Kaya wag ka nang magalit at hindi na rin ako magagalit sa iyo. Dahil ako rin na naglason sa iyo. Alam mo, ilang kayang may mag-asawa na nagsasama pero wala ng pag-ibig sa isa't isa. Ilang kayang relasyon ang nawawala na ng apoy? Ilan kayang relasyon ang patuloy na nananamnay na? Ang dalangin ko po sa umagang ito bago matapos ang tema ng pag-ibig sa buwan ng Pebrero, maapoy na ang pag-ibig natin. Una sa Diyos, pangalawa sa ating mga mahal sa buhay.
Revival, a call to passionate love. The love that brings life. Yun po ang ating topic for this morning, pag-ibig na magdadala sa isang buhay. John 15:13 says, Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Ulitin ko po. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Pero ang tanong, may kakilala na ba kayong kaibigan na handang magpakamatay para sa iyo? O babawan po natin, yung ikaw ang ibibilanggo pero mahal ka ng kaibigan mo, kakalimutan ng kaibigan mo kung ano meron siya, kung ano magandang bagay na meron siya para mabuhay pa siya, sasabihin niya, ako na lang ibilanggo nyo, wag lang tong kaibigan ko. O, patindihin natin, may pupugutan ng ulo, ikaw yung kaibigan, ikaw papupugot. Meron kaya tayo makikitang kaibigan, hindi bayaran hindi depress, na iaalay ang buhay para sa'yo. Ako naniniwala po kung mahihirapan ang sino mang masipag at matalinong tao para magarap nito. Malibang makita nila ang Diyos na tunay na ginawa ng nagbigay ng buhay, maligtas lang tayo. Patibay at katunayan na wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng Diyos na meron tayo. God's love gives us a new understanding of what it means to love ourselves and others. God is love. Everybody say, God is love. So let us explore how He tells us to love. Isa sa pinakadakilang pagkakilanlan ng kanyang pangalan ay ang salitang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At ito rin ang kanyang kabuuan. Akalain mo ba na napakalawak at lalim ng bukal ng kanyang pag-ibig, nagawa niyang isabog sa daigdig sa iba't ibang uri ng relasyon na meron tayo. There are many kinds of love. Sabi po, merong eros, philia, storge, and agape. Pag nireview po natin to, buwan-buwan, nire-review natin, every February, nire-review natin Sa lawak at lalim ng pag-ibig ng Diyos, nagawa niyang magbigay ng isang klase ng pag-ibig doon sa pag-ibig ng isang babae at isang lalaki na nag-ibigan at naging mag-asawa. And that is eros love, romantic love. Pag sinabing romantic love, ang pinag-uusapan dito ay eros. Sa Saturday po, lilinawin ko yon sa mga dadalo ng couples. Pag sinabing romantic, hindi lamang, o romance, hindi lang po to sex, ayusin natin yan, yung mga pananaw na yan. Kahit na po kayo ay 35 taon ng kasal, 55 years na kayong kasal, maging malinaw po sa lahat, pag eros, romance, romantic, ito po hindi nasasaklaw lamang ng sex. Ito po ay nirigalo ng Diyos ng pag-ibig sa isang babae at lalaki na nagmamahalan at sila ay nag-isang dibdib. Meron ding sinasabing philia. Pag sinabing philia, that is brotherly, na kung saan ito po yung pag-ibig mo at pagmamahal sa kaibigan mo, na meron kang tinatawag na best friend. Sino rito may best friend? Among others ng friends mo, ito yung naangat. Parang si Jesus hindi ko sinasabing may favorite. Pero bakit ganon? 12 meron siyang kasama, pero meron siyang 3 na minsan kasama. Minsan sa 3, 2, at minsan merong 1. At sa 12 disipulo niya, ipinagkatiwala niya yung Book of Revelation kanino? Kay John. Bakit kaya? Among the 12 disciples, yung pinakamatinding libro ng Biblia na kung saan ay propesiya ng lahat ng kanyang kadakilaan at pagdating niya at pagliligtas niya sa akin at sa mga ganapang mga susunod na panahon, pinagkatiwala niya kay John. Parang best friend, Yung pinakasikreto ng langit. Isa sa pwedeng maganap, pinagkatiwala niya. That is philia, storge, family and affection. For example, your parents toward you, love to you. Ito ho yung storge, yung bang mga magulang na kayang sikilin ng sarili, dukain ang sarili para lamang sa pag-ibig niya sa kanyang anak. At ang pinakamataas sa lahat ay agape. Kung merong first, second runner-up, third runner-up, fourth runner-up, at ang pinaka-champion ay walang iba kundi ang agape. Among the loves, eros, philia, storage, kapag wala pong sangkap ng agape, bagsak lahat yan. Dahil ang pinakadapat pundasyon ng isang relasyon, kung ito man ay pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa pamilya, ng anak sa ina, walang iba kundi ang magbabalansi nito ay ang pag-ibig ng Diyos na pumupukaw ng lahat ng uri ng kasalanan at nagbabalanse ng buhay ng bawat isa.
Bakit nga ba sinabi na ang pag-ibig na ito ay magdadala sa tunay na buhay? Una sa lahat, walang ibang tunay na pag-ibig sa daigdig na masasabi nating makapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. The power of love. Everybody say, the power of love. Katunayan yan, sinabi sa 1 Corinthians 13:13, so now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of this is love. Mananatili ang pag-asa, ang pananampalataya, o ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Subalit sa tatlong ito, ang pinakadakila ay walang iba kundi ang pag-ibig. Bakit po? Pwede pala na nawawalan ka ng pag-asa, pero kapag nararamdaman mong pag-ibig ng Diyos, maitatawid ka nito sa sukdulang binabagsakan ng kawalan. Posible pala na kapag nangihina ang pananampalataya mo, pero pinadadama ng Diyos ang pag-ibig niya at hindi nawawala ang kanyang pag-ibig, maitatawid ka nito sa anumang uri ng pagsubok ng iyong pananampalataya. Because love conquers all. Ang pag-ibig ng Diyos ay isasalba ka sa lahat ng laban at itatawid ka sa lahat ng problema. At ang pinakadakil at pinakamakapangyarihan ay walang iba, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Love as a transformative force. Pag sinabing transformative force, causing marked change in someone or something. Causing or able to cause a change. Alam niyo, ang malaking problema ng tao na pinagkapare-pareho po ng lahat, walang iba kundi ang pagkabulag na espiritual. Kaya nahuhulog sa kasalanan. Kaya nabubuhay na mapanglaw. Kaya nabubuhay na hungkag. Puno ng pagkatalo. Sapagkat hindi niya alam na ang magsasalba sa kanya sa lahat ng lungkot, pagkatalo, pagkawala ng pag-asa, ay ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Sabi ng awit, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Diba? Totoo yun eh. Ang susi, para mawala ng tao sa mental hospital, para mawalang tao sa bilangguan, para mawala ng tao sa impyerno, ay ang pag-ibig kapag binuksan ang pinto nito at pumasok sa buhay natin. Wala nang mag-aagawan, wala nang magbebenggasahan, wala nang mag-aaway-away. At ito ang kabulagang espiritual na meron ng tao na hinahanap ang hungkag na buhay, ang kauhawan sa mga bagay na panandalian lamang na hindi nila makita na tanging ang pag-ibig ang magsasalba sa iyo sa ganyang uri ng damdamin. Love brings sight to the spiritually blind. Alam mo, palalaman mong spiritually blind ka kapag hindi mo nakikita yung galaw ng Diyos sa buhay mo eh. Yung laging wala ang nakikita mo sa sarili mo. Kawalan. Salamat po sapagkat sa aking kaisipan na hindi pa po ako malago sa pananampalataya, natama yung desisyon ko eh. Pag binabalik-balikan ko na at the age of 16, no turning back, gusto ko maglingkod, nothing more, nothing less. Yun lang ang gusto ko, yun lang. Wala akong tinitingnan sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Hindi ko nga iniisip kung magkakaasawa ba ako, paano na yung pangarap ko. Hindi. Na-inlove talaga ako kay Lord. Grabing pag-ibig to kay Lord talaga. Tama yung awit na pipiliin ka araw-araw. Kasi sa mga panahong yon na parang nagduda na ako sa pagmamahal ko sa Diyos dahil ba't ganun gusto ko lang naman maglingkod, may mga taong pinaayaw ako sa paglilingkod. Bakit ganun? Gusto ko lang naman maglingkod. Bakit ganito? Inaano niyo ako? Parang ganun ako nun eh. Pero pag gising ko sa umaga, iniisip ko, pipiliin ko pa rin to kasi alam kong ang magsasalba lang sa akin sa buhay na panandaliang ito, walang iba kundi ang Diyos eh. Salamat kasi champion pala yung aking pinili. Sa dami ng mali kong desisyon, isang natama pero nagdala sa tamang buhay. Ito ay ang pagpili sa pagmamahal ko sa Diyos. Sana kayo din po. With all humility. Kapag pinili po nating mahalin ng Diyos, pinili po natin siya sa lahat ng area ng ating buhay, maraming area ng buhay natin, isasalba tayo ng kanyang pag-ibig. Love brings sight to the spiritually blind. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng alalahanin, napupukaw lahat yun eh. Pero habang lumalayo tayo sa Diyos, ang laki ng tingin natin sa problema. Kaya nang tiningnan ni David, si Goliath, napakaliit lang ng tingin niya rito. Kayang-kaya, chicken, kumbaga. Wala. Sampitik lang dito, yun ang tingin niya eh. Kasi nakikita niya, kalakihan ng Diyos.
At sa kalakihan ng Diyos, kalakihan ng kanyang pag-ibig, kalakihan ng kanyang kapangyarihan, kalakihan ng kaya niyang gawin. Pero kung hindi niya tingnan ang lakihan ng kalakihan ng Diyos, ang makikita niya kalakihan ng problemang nakaharap sa kanya. Sasabihin niya na, pasubo ata ako. Laki ng Diyos na to. Ang laki ng Gulayat na to. Habang ninanamnam at tinitingnan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, nabubuksan ang ating pagtingin na may kayang gawin ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Psalms 146 verse 8 says, "The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down, and the Lord loves the righteous." And love breaks the chains of darkness and sin. Naging maliwanag na sa'yo, kung may mga inalis man, kung may mga inagaw man ng mga bagay-bagay sa'yo, mga pangyayari, hindi mo nakuha, mga panalangin dinasalan mo, niluhuran mo, pero hindi napunta sa'yo, yung pag-ibig na yun na magbibigay linaw sa'yo na kung iyan pinilit mo at naibigay ko sa'yo, dilim yan. Sa maliwanag na kaisipan na alam niya ang pagmamahal ng Diyos, walang bigo. Amen. Marami kang hiningi, hindi man binigay, pero bilangin mo ang mga binigay na hindi mo hiningi. Ganun lang yun. Diba? Ang daming nating jackpot sa buhay. Hindi mo kailangan tumayuan ng loto para maging masaya at maging maligaya, para instant millionaire. Yung nakakahinga kayo na walang dextrose, walang oxygen, nakapunta kayo rito, nainggit ka pa, kayo lang kaya ako magkakaroon ng sasakyan. Taas ng energy mo kinaya mo yung pollution sa labas, naka-tricycle ka, open air condition. Samantalang yung iba, naka-luxurious car. Pero hindi pwedeng maarawan. Bakit? Bakit? Konting araw lang, sinisipo na. Ikaw, grabe, nakikipagtagalan ka ng titig sa init ng araw. Patagalan kayo, sige, sino unang babagsak? Yung energy mo, yung strength mo, di ba dapat pinapalakpakan natin si Lord sa ganon? Come on! Let us enjoy life. Sino ba mayaman? Sino talaga maligaya? Kapag ang ligaya mo ay nakasukat sa mga bagay na panandalian lang at kaya kang iwan, ikaw na pinakakalunos-lunos na malungkot na nabubuhay sa mundo. Open your spiritual eyes and breaks the chains of darkness. Psalms 107 verse 14 says, He brought them out of darkness and the shadow of death and broke their bands apart. Napakabuti ng Diyos. Buti na lang di tayo pinatulan ng Diyos. Sino rito? Huwag niyong tataas ang kamay niyo. Nung lungkot na lungkot kayo, nung nabigo kayo, sabi ng isip mo, sana mamatay na lang ako. O kaya yung umaway sa'yo, sana sinasabi ng isip mo, mamatay ka na sana. Isip lang yun. Buti na lang, di ka pinatulan ng Diyos, ano? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, di ka pinatulan. Pero mo, naisip mo yun, gusto mo nang mamatay. At gusto mo mamatay yung taong pinagagalitan mo. Kaya isip pa lang, nagkakasala na tayo. Yun meron si Lord ang lawak ng pangunawa niya sa'yo, sa akin. Sikuhin mo yung katabi mo, ang lawak ni Lord sa'yo. Ako malapit nang mapikon sa'yo. Hindi, joke. Amen. Love as a source of life. Love gives purpose and meaning to our existence. Di ba sabi nga, the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Ang pinakamalaking trahedya na pwede maganap sa tao ay ang mabuhay na walang layunin. Hindi ang kamatayan. May mga taong walang layunin sa buhay. Tinambayan lang ang mundo. Tagal mong nabuhay. Mas matagal kang naging sugalero. Dami mong pawis na nawala na hindi nagbigay ng kaluguran sa Diyos. Ang dami mong winalwal sa sarili mo. Ako, sabi ko kanina, habang sinundo po ako ng Asheret at ng isang SOS, command your children to serve the Lord, to obey the Lord. Kahit dahil sa kabuuan ng mundo, pinakamakapangyarihan na relasyon ay yung relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, yung relasyon mo sa pamilya mo. Command them. For the glory of God, yung mga anak ko, sabi ko kay Kai, pag nagkatrabaho ka, wag mong kalilimutang balikan ang GIL may kawalan. Bless them. Wala ka sa status na ganyan kung walang nag-seed sa'yo. Kami lang nandad mo, isang bosorerong addict na na-born again, may kapirasong barbershop, makapagpaaral ng kolehiyo sa isang mataas na paaralan. Kahit anong kwenta mo, sama mo na lahat ng daliri sa pat kamay mo, hindi ka namin mapag-aaral. Pero salamat sa paglilingkod namin sa Diyos, may mga tao kusang ginamit para makatapos ka ng pag-aaral. Balikan mo sila, anak. Wala kang dapat hinayang.
na bumalik ka at magtanim ka. Tandaan niyo po, turuan niyo mga anak niyo magtanim. Huwag kung ano-ano tinuturo niyo. Anak, galingan mo sa eskwela. Talunin mo sila, anak. Dapat talunin mo yan, talunin mo. O tapos na laban, magkagalit pa rin yung kalaban niya sa kantahan. Ano tinuro natin? Competition sa mundo. Never in my entire life na sinabi ko sa anak ko, pag lumalaban ng Battle of the Banyan, anak, buhos mo, pawis mo. Idapa mo silang lahat, anak. Kalalaban lang ko sa sayo ni Kat. Sabi ko, anak, galingan nyo lang for the glory of God. Pag may nanalo ng higit sa inyo, pumalak pa kayo. Ibig sabihin, kailangan ng comfort nun. Kasi blessed to death na kayo. Kung ano tinuturo natin sa mga anak natin. Anak, kailangan yumaman ka. Paglaki mo kailangan malaki sweldo mo. Hanguin mo kami sa hirap. I-abroad mo kami. Pero hindi natin tinuruang maging matuwid. Kaya ang daming adik, daming nakakabuntis. Sorry, Lord. Ang daming batang ama, daming batang anak. Malaki kinalaman ng magulang. Ano ang motivation? Teach them to seed. Teach them to love God. Tandaan niyo po, wala pa ang gobyerno, wala pa ang iglesia. Merong una ng pamilyang itinatagang Diyos sa Old Testament. Wala pa lahat ng iba't ibang mga asosasyon. Ang unang kinilala na sa Old Testament, New Testament, iniligtas ng Panginoon si Noe kasama ang kanyang pamilya. Iniligtas ng Panginoon si Joshua kasama ang kanyang pamilya. Iniligtas ng Lord si Abraham kasama ang kanyang pamilya. Nang mamamatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ibinili ng kanyang anak sa kanyang ina, ang ina sa kanyang anak. Naalala ko yung kwento. Meron pong isang mananampalataya sa simbahan, lagi siyang nasa unahan, kuya. Bakanting ganyan. Lagi siyang nagbabakante ng isang upuan, Kuya Jeremy. Nagtataka yung mga asheret kasi every time na-attend siya, talagang binabakura niya yung isang upuan, Kuya. So kahit siksika na yung tao, may nakaotayo na, hindi niya talaga pinaupuan yun, Ate Angie. Lagi niyang nire-reserva. Medyo napiko na po yung tagapagbantay ng church. Sabi niya, Sister, pasensya ka na. Napapansin namin, 2 upuan ang ino-occupied mo. Isang upuan mo, isang bakante. Baka naman pwede, pag may mga nakatayo na, bigyan mo na yung isang upuan, tsaka hindi yun na inuupuan, hindi nilalagyan ng bag o anumang gamit mo. Sumibi po yung nanay, sabi niya, pasensya na po kayo. Kasi nire-reserva ko yun sa asawa ko. Walang linggo na pagdalukot pag-upo ko. Ninanamnam ko sa bawat sandali ng panalangin kong sa susunod na simba ko, kasama ko ng asawa ko. Napahiya po yung tagapagbantay ng simbahan. Iyak. Kasi wala naman po kung ibang gusto na. Bukod sa pag-ibig ng Diyos, ay yung pag-ibig ng asawa ko na mahalin niya rin ang Diyos. Pambihirang pananampalataya. Ilan sa inyo nakaisip ng ganun? Ba't nakabakante yan? Ba't nakabakante yan? Siya. Binabakante niya. Alam mo, sabi ho nung pastor, ilan ba pamilya mong wala pa rito? Isa lang naman ho anak ko O sige, sa susunod, 2 na yung ibakante mo. After a month, kasama niya ng sumisimba ang asawa niya. Hindi lang yon. Mas una pang naglingkod ang asawa niya kaysa sa kanya. That is the act of love. Mahal niya ang asawa niya, gusto niyang maligtas, hindi lamang sa kapakanan niya, dahil nahihirapan na siya sa ugali ng asawa niya. Minsan may lumapit sa akin, sabi niya, Pastora, pag-pray niyo naman po yung asawa ko maligtas, hirap na po ako sa ugali niya. Bumibigay ako, Pastore, gusto ko nang hiwalayan. Tinitigan ko po siya. Hinawakan ko po ang balikat, sinabi kong, matatagalan pa bago maligtas ang asawa mo. Pastora naman. Kasi hanggat hindi ka ligtas, hindi siya maliligtas. Na-open, Ate Helen. Hindi kasi tama motibo mo. Concern ka lang para sa'yo. Dahil nahihirapan ka sa kanya. Hindi mo ba alam na mas mahirap mapunta sa impyerno ang asawa mo kaysa nahihirapan ka pansamantala habang kasama mo siya? Alam niyo, ang pag-ibig ay nagpapahinuhod. Ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at iniisip nito lagi ay hindi lamang ang buhay ngayon, kundi sa susunod na buhay na meron po tayo. Kaya nga po, transformative force. Love brings sight to the spiritually blind. Love breaks the chains of darkness. Sabi ng Psalms 107 verse 14, He brought them out of darkness and the shadow of death and broke their bands apart. And also love as a source of life. Everybody say source of life.
Because love gives purpose and meaning to our existence. And love brings joy and fulfillment in our relationship. Sino rito ang maligaya sa relasyon niya? Nakakalungkot naman. Ang tamlay ng amen nyo. Ayaw nyo na? Tuloy nyo na yan. Diyos ko naman. Wala, hindi pwedeng. Pwede ba makipagpalit ng asawa? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng bumili ka ng sapatos, gandang-ganda ka, tapos, siya naman, masarap sa paa, pero nang inuwi mo at nakita mong, ay, hindi pala pwedeng isukat to, hindi pala pwedeng i-match to sa mga damit ko. Babalik ko na lang. Hindi pwedeng ganun. Kaya sabi ko sa wayan kagabi, better na wag ka nang mag-asawa kaysa mapunta ka sa maling mapapangasawa. Tama, mali! Teka, hanapin ko lang yung quotation ko sa inyo kagabi. Teka lang. Ano ba yung sinabi ko kagabi? Being single is definitely better than being with the wrong person. Kaya sabi ko sa kagabi nila kagabi, enjoy lang. Kung sila mga nagjojowa, ikaw wala pa, malay mo, mali mga najowa nila, ikaw nasa tama. Kasi nga, si Isaac nga, 40 years old, nung binigyan ng mapapangasawa. Partida yun, ha? Bakit? Nag-alala si Abraham. Tumatanda na anak ko, mukhang nalilibang, mukhang di mabalak mag-asawa, di dami-dami lahi namin. Tinawag niya yung intercessor niya, spirit-filled. Bakit po? Pumunta ka doon sa lugar na yan, ihanap mo mapapangasawa anak ko. Grabe yun, Helen. Pinagkatiwala doon sa intercessor niyang ihanap ng mapangasawa yung anak niya. Tapos sabi niyang, nung kanyang alipin, nung kanyang intercessor, paano po pag may napili ko, ayaw sumama? Ayaw mo na. Basta nagawa ko. Kasalanan niya na kung di siya sasama. De, umalis. Ano confirmation? May mabuting puso at mabuting muka. Naalala mo yan? Humingi siya ng tubig, Ate Dali. Pati mga hayop, pinainom. Ito na to, confirm. Tapos nung magkita, grabe. Hindi yung love at first sight. Kasi may nagtanim ng panalangin. Taas ang mga kamay ng mga magulang. Pag-pray mo love life ng anak mo, ahead of time. Ilang taon na yan? O kailan mo ipagpe-pray ng love life? Pag 39 na? Ngayon pa lang, magtanim na kayo. Ino-honor ng Lord ang mga magulang na nagpe-pray ng love life. Nanay ko, hindi pa born again. Alam mo, sabi niya sa akin, Ate Dali, anak tayo mahirap lang. Huwag kang pipili ng lalaking magpapahirap pa ng kalooban mo. Di baling walang laman ng bulsa. Basta puno ng yaman ng puso sa pag-ibig sa'yo. Nox, kilig to the max. Nung ma-born again, may nanligaw sa akin. Sinuyod, inimbestigahan. Sabi niya, anak, kung mahal mo yan, wala akong magagawa. Dahil kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ni Numan, hahamakin pati ang palo ni nanay. Kapag kinilig, di na nakikinig. Tama, hindi. Sinabi mo na, huwag mong ibigin yan. Bakit lahi naman kukulam yan? Wala, nagpatuloy pa rin. Wala, makapangyarihan nga ang pag-ibig eh. Alam, sabi ng nanay ko, anak, wala akong magagawa kung mamahalin mo yan. Pero sinarvey ng tatay mo, pinagtanong-tanong yan dito sa sulok. Ano sabi ng tatay ko? Babaero lahi niya. Yun lang ang sinabi, wala pang verse sa Bible yun. Sumunod ako sa nanay ko. Nung si Pastor John nagbigay ng santol sa nanay ko, sabi ng nanay ko, gusto ko yan. Sabi ko, nanay, santol lang pala kailangan mo. Imagine, jumakpat. Kapag ang magulang ang nag-pray sa love life ng mga anak, ayaw niyang pag-pray, yung pa kasi mag-asawa, magsusweldo pa yan. Panawagan, mga magulang, huwag kayong pakaasa. Ang asahan natin, Diyos, ang trabaho natin, bigyan sila ng mabuting buhay. Kung sila'y kausapin ng Diyos na tayo'y pagpalain, mainam yun, Ate Dali, at naway kausapin ngayon. Masarap yata na ang unang sweldo'y patikimin ka ng kahit paano'y sopas na galing po dyan sa tabi-tabi lang. At ang pagpinagpala ang magulang, hindi ko alam ba't ako nandito ngayon eh. Pag pinagpala ang magulang, super-duper na pagpapala ang dadating hanggang lahi ng buhay ng batang iyon sapagkat umagos ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Tuwan-tuwa mga nanay, kinikilig. Love brings joy. Sino dito umibig pero malungkot? Sa lahat ng in love, ikaw ang malungkot tsaka buset. Sorry sa word. In love ako. Ay, in love ka pala. Bakit ganyan ka? Para kang may sakit. Para kang nilalagnat. Di ba nakaka-energize yung love? Wow! Hallelujah! Kahit na nagluto ng sinigang, pero lasang sarsyado, sarap ng luto mo, grabe. Di ba? Naranasan ko yan.
Nagluto po ako, ang layo ng sinabi ni Pastor Jan. Sarap ng luto mo kanina, kaldereta. Kaldereta? Kailan ako nagluto ng kaldereta? Hindi nga ako sanay magluto ng kaldereta. Sabi ko, Daddy, hindi kaldereta yan. Pasensya ka na, hindi ko kasi alam ang pangalan ng mga lutuin. Lusot. Dahil pag mahal mo, wala ka nakikitang pangit talaga eh. Sa una, pangalawa, pangatlo. Pero pag dumadanas na ng hirap, ang dami mo nang nakikitang pangit. To be continued sa Saturday, tuturo ko po ang 7 different kinds of 7 rings sa marriage. Nasang ring na kaya kayo? The 7 rings of marriage. Bitin, next Saturday. Love brings joy and fulfillment in our relationship. Pastora naman, nabitin ako, wala akong asawa. Huwag kang umaten. The nature of spiritual blindness, ignorance of God's truth. John 8:32 says, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ang pagkakapare-pareho po natin, nagkaroon tayo ng spiritual blindness. Kaya hindi maibsan ang takot, hindi maibsan ang lungkot, hindi maibsan ang pag-aalala, hindi maibsan ang pagod ng buhay. Kasi hinahanap natin ang magpapaibsan sa mga bagay-bagay na hindi naman yon ang magpapaibsan sa'yo. O yung preaching ko last Sunday. Kapag masakit ang ngipin, saan ka pupunta? Sa obstetrician? Anong kinalaman ng pagsakit ng ngipin mo sa doktor na nagpapaanak? Matikali. Pupunta ka kung anong hindi nga pwede yung may masakit sa'yo, basta pupunta ka sa doktor. Hindi lahat ng doktor kaya kang pagalingin. Doktor ba naman ng mata yung pinuntahan mo, masakit ang panga mo, masakit ang batok mo. Diba? Kaya ang Diyos ng lahat ng uri ng sakit at Diyos ng mga doktor. At ang isa sa ginagawa niya ay buksan ang iyong paningin. Ang mata mong may sakit na hindi mo nakikita. Na maraming pagpapalang meron ka nang makilala mo si Jesus na Diyos na nagpapala sa iyong lubos. Ignorance of God's truth and you will know the truth will set you free. Alam niyo, sa totoo lang, kapag may hawak kang katotohanan, nagiging matapang ka di ba? Kaya masarap mabuhay sa katwiran. Kahit minsan inaapi ka, napagbibintang ka, nababash ka, ngitian mo lang yan. Kung ano binintang sa'yo, ngiti lang. Kasi alam mo, sa harapan ng Diyos, sa sarili mo, at sa mga taong nagtitiwala sa'yo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. At kaya mong tumayo, kahit hindi 2020 vision in literary, kaya mong tumingin kahit kanino, kapag alam mong tama ang buhay mo. Ang nakakapagpaduwag, yung maraming mali kang ginagawa sa buhay mo at patuloy mong ginagawang mali ang mali pa. You will know the truth and the truth shall set you free. Ang magpapalaya sa'yo ay ang katotohanan ng ang Diyos ang unang umibig sa'yo. Lack of knowledge about God's Word. Failure to seek understanding and wisdom from God. Yung salita ng Diyos, magbabalansi po yan Amen po ba? Yung salita ng Diyos sa panahong nalilito ka at hindi mo malaman kung ano ang tama, ano ba ang dapat, ang magpakabuti o ang magpakabuti o yung ikompromiso mo, yung prinsipyo mo na pinanghahawakan mo na hindi mo alam kung tama o mali. Hindi lahat kasi ng prinsipyo yung pinaglalaban natin, maka-Diyos at yun ang gusto ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, paminsan-minsan magpapatalo ka. Ay, sinasabi ko yan sa mga disciple dito. Paminsan-minsan magpapatalo ka. There's a time for everything. A time to talk, a time to be silent. Si Jesus, mas maraming panahon na nanahimik siya kaysa makipag-away siya. Kaysa makipagpalitan siya. Makipagbatuhan ng katwiran. Kaya nga tinatanong na, totoo ba na ikaw daw ang Mesaya? Huy, totoo ba? Totoo ba? O, then nagsalita, kayo na po ang may sabi. Mamamatay na siya. Ilang oras, pinahirapan, 7 salita lang ang binitawan niya. 7 salita na nakapaloob doon, kasama doon ang kaligtasan natin, dahil nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig. Failure to seek understanding and wisdom from God. Sa panahong nalilito tayo, hingi lang tayo ng wisdom kay Lord. Ilulusot tayo ng Diyos yan. Sa negosyo, sa trabaho, sa karir, sa pag-aaral. Name it, walang hindi kayang ilusot ka ng Diyos dyan. Walang problema na hindi niya kayang solusyonan. Ikaw lang yung di marunong magsolusyon. Mali na nga tayo Minsan gagawin ng Lord, ilulusot ka pa Nagkasala ka na nga, pero yung pag-ibig ng Diyos, di napipikon, di naiinis, di nagsasawa. Diba?
Kinasawaan ka na ba? Kinainisan ka na? Kinapikunan ka na? Pag-ibig na nakakapikon. Minsan hindi ko malilimutan nung high school kami. Alala niyo yung mga, ano tawag doon yung, what is love? What is crush? Mga ganun din. Ano. Ha? Gusto natin yan, Rona. Panahon nyo yan. Tapos may flames pa kayo. Friend, love, angry, marriage, engaged. Kinikilig ka naman. Di ba? Naalala ko noon, nagbubukas ako ng mga slam book, nakalagay doon, love is like a poison that kills a person. Bitter ka ako to. Kailan naging laso ng pag-ibig? Minsan nga, kahit mali yung pag-ibig, nakakakilig pa rin eh. Nakakalakas eh. Mali na yun, ha? Diba? Meron paano ko sinabing mali? Parehong lalaki kakasal. Tama ba yun? Parehong babae kakasal. Ang malupit pa nito, normal ka, nakikikilig ka. Buti pa siya, sana all. Huwag ako makakita ng JILKKB na may nakita kong parehong lalaking kinakasal at sasabihin yung, sana all. Di ba natin alam? Yung magpapalaya sa atin, pag-ibig ng Diyos. Bondage to sin and worldly desires. Ano yung mga worldly desires? Tandaan po natin, pag marami tayong hinahabol sa mundo, mapaghuhulihan tayo ng pagpapala ni Kristo. Isa lang muna habulin natin si Jesus. Walang humabol sa Panginoon. Naalala niyo yung babaeng inaagasan ng dugo, 12 taon na? Anong ginawa niya? Mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Sino hinabol niya ng pagkakataong yun? Pinaintulot ng Diyos, ano sabi? Ubos ang lahat sa kanya. Lahat ng pera sa loob ng 12 taon, ubos. Lahat ng doktor siguro, lahat ng iniisip niyang albularyo, pinuntahan niya na. Pati si Mang Kepweng nung nandoon na kulto na mali, hinanap niya. Wala. Ang kuryosidad lang ako may kasama ba siya noon? Helen, may kasama? Kasi talaga, at ilalapit siya. Hindi. Siguro dahil yung sakit niya ay nakakahiya. Alam naman natin noon mga panahon ni Jesus, pati yung Old Testament na kautusan, na kapag ang babae dinudugo, tinuturing na marumi. Kaya dapat standby ka lang sa bahay. Walang ligo, walang kilos, walang kausap, walang lalapit. Pero 12 taon, devastated, emotionally breakdown, mentally breakdown, physically breakdown, financially breakdown, relational breakdown. Grabe. Sino hinabol niya? Laylayan na lang. Huwag na ako matingnan, laylayan na lang. Desperado. Sa isang iglap, sister, nung mahagip, hindi pa alam ni Jesus yun. Partida. Oops, may lumabas na anointing sa akin. Sino yun? Sabi ng mga disciple, malay po namin, dami nakikipagsiksikan at mga humahawak sa inyo Sa dami ng humipo sa damit ni Jesus. Pero yung hipo na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil hipo ng desperadong gustong kilalanin ng pag-ibig ni Kristo. Ay, palakpakan nga natin si Lord. Galatians 5 verse 1, for freedom Christ has set us free, stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. We are now in the last of the last days. Marami pa pong kahirapan, hindi ako sa nagkukumpisal. Sa mga huling panahon ng buhay natin, mga huling panahon ng daigdig na ito, marami pang kalunos-lunos. Balikan natin ang 2020. Sino ang nakapag-isip at nakapag-akala na sa isang iglap titigil ang mundo mo? Ngayong taon na to, nagwa-warning na magkakaroon ng global shut, lahat ng internet sa buong daigdig. Magsha-shutdown. Tama ba ako? Parang nadinig ko yun Tama, no? Di natin alam kung kailan. Nakahiratian ang komunikasyon ng mga nagmamahal sa malayong lugar na sa isang iglap hindi nawawala ang kainipan pero makausap, matingnan mo lang, mawawala lahat yun. Kaya magkakaroon ng emotional crisis. Bakit? Nakadepende ang saya mo sa social media. Dami kayang yumaman dyan. Nag-TikTok ka lang, tutulog ka lang, pagising mo kinabukasan, milyon ng views. May laman na ang account mo. Ano ginagawa ng tao ngayon? Kinakain, maging hindi kinakain. Sumikat lang sa TikTok, sumikat lang sa social media. Mga maruruming bagay, kinakain. Nagpa-prank. Kakalungkot. So, I'm not against about that. Pero, my God, hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo. Ibagsak ang pagkatao mo. Kumita ka lang. Sorry po, kasi coming from 54 years old,
na mukhang 18 years old lang. Diba? Ang alam ko lang kasi, mahalin si Lord, maglingkod sa Kanya. Kanina, tinestify ko. Si kapatid ko, si Brother Celo, yung Dawn Watch namin, lagi ho kami may paalmusal niyan. Naku po, ang Kuya Celo ko, bago magtimplahan ng kape, may apat na timplang kape na yan sa plastic, iba-iba yun. Tsaka asukal. Kasi dumating sa point para makakainisan siya. Kasi nagtatricycle lang ang Kuya Celo ko nun. Ako naman, konsentidor, sabi ko, Kuya Celo, sa bulsa ko may mas malaking plastic. Kalahatiin mo yung asukal. Para bukas, pwede kang gamitin pa yan. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya Celo, hindi mo kaya magpaaral sa medyo private. Kinausap kong masinsinan, sabi niya, alam mo, Diwani, talaga naman hindi ko kaya eh. Pero kakayanin ko. Kasi alam ko, matatalino mga anak ko. At parang mahina ako para ipakilala ng lubusan ng mas malalim ang Diyos at paglingkuran ng Diyos. Kaya ang isang naiisip ko, ilagay ko sila sa eskwelahan na may pagkakilala sa Panginoon. Tapos wag ko silang alasin sa simbahan. Payak na kaisipan. Dumating sa point, parang di maintindihan yung prinsipyo eh. Minsan 2 beses lang kumain maghapon, basta yung anak niya busog. Pero purihin ang Diyos. Payak na kaisipan. Hindi ako aalis sa Diyos, hindi ako aalis ng simbahan, maglilingkod ako kahit ito lang ang alam ko. The rest is history. Nakapagpatapos ng 2 anak. Hanggang ngayon, nag-aaral pa yung 2 anak. And for the glory of God, kung ayabangan man, baka bukas makalawa, may ambassador akong pamangkin doon sa Germany, galing ng Pilipinas, pinararangalan ng presidente. Sikat, hindi lamang sa daigdig na ito ang magaling, pati sa langit. Magaling kasi yan, for the glory of God. Tapos may oliva pa. Glory to God. Nasa unang punta ko po sa Israel. Sabi nung mentor doon ni Ate Dali, napakaganda naman ang apelido mo. Olive and good. Sabi niya, alam mo ba yung olive, yan ay matagal na buhay. Biro mo, matagal na buhay, tapos magaling ka pa. Ibang klase yan. Salamat na lang, may maganda akong apelido at may magandang muka. Char. Bondage to sin and worldly desire. Pag sinabing worldly desire, mas mahal mo mundo kaysa kay Kristo. Mas masaya ka sa mundo kaysa kay Kristo. Mas paya ka pa sa mundo kaysa kay Kristo. Pero hindi lahat totoo yun. Happiness lang dyan. Pain reliever lang yan. Pagkalabas nito, pag sinabi ko sa inyo, pumila lang ho kasi magpapamigay si Roland ng tigli 5,000. Tingnan ko lang kung di ka mauna sa pilahan, no Roland? Masaya. Pero yung kung 5,000 yon, paglabas mo, ubus na, malungkot ka na. Pero kahit wala tayong pa 5,000 pa uwi, pag uwi mo, pagbalik muli sa linggo, hindi na aampat ang ligaya. Dahil iba ang ligaya sa happiness. Yun ang dulot ng love ni Lord. Hanggang joy, hindi happiness lang. Amen! Overcoming spiritual blindness. Malapit na ako matapos. 2 minutes na lang. Through love, receiving God's love and grace. Tanggapin po natin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kahabagan at biyaya. Sabi ng 1 John 4:16, so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God's abide in Him. Accepting God's forgiveness and redemption, embracing God's unconditional love for us. Si Lord lang yung may unconditional eh. Ganda ho talaga ng wayan kagabi. Sabi ko sa kanila, alam mo, pwede namang i-apply ng tao yung unconditional. Although si Lord ang may unconditional. Kapag ang relasyon dito sa lupa, asawa mo ng pag-uusapan, non-negotiable yan. Kapag ang usapan dito sa lupa, paglilingkod mo sa Diyos, non-negotiable yan. Pagpapalit mo maraming bagay, pipili ka ng trabaho na hindi maaapektuhan ng paglilingkod mo. Hindi yung di baling mawala ka sa paglilingkod, kapalit ng limpak-limpak na salapi. Hanggang sa nalilimot mo na si Kristo. Nilibang ka lang. Don't get me wrong. 35 years in pastoring. Nung narahuyo ang taong yon sa dami ng yaman sa mundo, nawala kay Kristo, mayaman ang bulsa, pero payak ang isip at puso sa totoong kapayapaan ng buhay. Masarap yung naglilingkod ka na kahit unti-unti, pinagpapala. Amen. Yung kapatid ko, ni monumento, hindi mapuntahan ngayon, pasakay-sakay na lang ng eroplano. Nakakapag-out of town, mag-swimming lang. Dati, lugaw lang ang kayang kainin ng kapatid ko, pero ngayon kumakain na finest restaurant, eat all you can. Nagsimula saan? Basta ako hindi alis kay Kristo.
Hindi ko aalis sa simbahang minahal ko. Kahit na maraming mga imperfection na tao, ang mahalaga, ligtas ako. Amen. Yung hinaing nyo, naging hinaing ko yan. Pero bakit aalis ako? Mahal ko si Kristo. Sharing God's love with others. Ano ikalawang utos? Mahalin mong yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa mga walang parahon para maglingkod, I think meron naman. Walang alam na posisyon para makapaglingkod. Ladies and gentlemen, may adapt a family tayo. Kahapon, sino ho yung nag-food feeding? Lawa. Ano pa? Hindi lang lawa yun eh. Diba, meron pa, tugatog yata. Imagine, kinakatok, nagbibigay ng merienda, gugulat yung mga tao. Third service, karamihang umaattend doon, adapt a family. Pag sinabing adapt a family, 7 hanggang 9 na buwan, aalagaan natin yun. Monthly, binibigyan natin ng supply. Pagkaraan ng 7 hanggang 9 na buwan, salamat po sa inyo mag-asawa, kasama po kayo doon. Pagkaraan ng 7 hanggang 9 na buwan, umattend kayo tindi, okay na, tapos na obligasyon namin. Pinakilala namin sa inyong spiritual na pagkain at physical food. Sa awat biyaya ng Diyos, ilan sa mga asheret, ilan sa pulpit minister, galing sa Adapt a Family, pinagpala ng Diyos, sila ngayon ang nag-a-adapt. Palakpakan natin ang Lord. So kung gusto niyo pong mag-join sa Samaritan Ministry, come and join para ma-bless tayo. Better to give than to receive. Demonstrating love through acts of kindness and compassion. Do you remember the Good Samaritan? Ang daming dumaan, hindi inupuan, hindi tinulungan, pero yung Good Samaritan, na sinasabing walang pagkakilala sa Diyos, hinusto ang pagtulong. Do you remember Joseph? Galit na galit ang kanyang pamilya sa kanya, inabandona, pero nung pinagpala, sino ang namunini ng pagpapala? Pamilya niya. Proclaiming the message of God's love and salvation to the lost. Tandaan niyo po, mahal ng Lord ang pamilya natin. Every time natatanungin ko si Pastor John, gano'n mo ako kamahal? Sabi niya hanggang langit. Hanggat nabubuhay ako at pahabain ng Diyos ang buhay ko, babantayan ko ang kaligtasang meron kayo sa tulong at biyaya ng Diyos. Pag nanawag na po ng panalangin yon, kahit natutulog na yung mga bata, gagamitin ng pagiging ama. Tayo, mananalangin tayo. Sino yung mga inuutusan niya? Pastora, leader. Mananalangin tayo. Sabi niya, alam niyo, yung pag-ibig dito nakakakilig lang, pero yung pag-ibig hanggang langit, tago sa buto ang kaligayahang meron nun. Proclaiming the message of God's love and salvation to the lost. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pinakamahalagang bagay na meron tayo, pag-ibig ng Panginoon. Because God is love. Gusto kong i-share, alam niyo po yung favorite song namin. Natutuwa po ako doon sa favorite song namin ni Pastor John na nagbigay po sa amin lalo ng lakas para magpatuloy sa Panginoon. Yung goodness of God. Sabi rito, I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. Sabi ron, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing to the goodness of God. This morning, yung revival, a call to passionate love, hingin natin yung muling pag-alabi ng Diyos ang ating puso. Muli nating dabihin ang pagmamahal ng Panginoon. Ulitin ko yung pag-ibig ng Diyos ay pagtatanggol ka sa lahat ng problema at pagsubok, sakuna at mga sitwasyong di mo kaya. Isasalba ka at itatawid ka ng pag-ibig ng Diyos. Sa panahong nalulungkot tayo at nagugulumihanan, di ba kapag nga love mo yung tao, alalahanin mo lang yung mga memories nyo, na-enhance ka, na-strengthen ka. Pero kapag aalalahanin natin ang buti-buti ng Panginoon, yung kabutihan niya ay walang hanggan. Hindi panandalian lang yung kasiyahan at ligayang kilig na meron po tayo. Just bow your head now. Pwede bang ilagay natin ang ating kamay sa bahagi ng ating puso? Simulan niyo pong pasalamatan ng Panginoon sa oras na ito. Simulan niyong buksan ang iyong puso at bukas ang iyong bibig. Pasalamatan ng Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang dalisay na pag-aaruga. Alalahanin natin ang mga pagtugon niya sa mga bagay na hindi natin hiningi pero binigay niya. Alalahanin natin ang pagtatawid niya sa atin sa mga sakuna ng buhay, sa mga pinagdaanan nating sakit. Di ba mababanggit mong napakabuti mo nga, Panginoon? Oh, we give you praise. Pwede ho bang anyayahan kayong sumabay sa panalangin ito? Sabihin niyo, Panginoong Jesus,
Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Iniaalay ko sa iyong aking buhay. Inihahandog ko sa iyong aking puso. Pinagkakatiwala ko sa iyong aking pangarap. Kasama ng aking sambahayan. Nagtitiwala ako sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, dakilang Diyos sa oras na ito, ibaba mong iyong kapangyarihan. Bendisyonan mo kami ng iyong pag-ibig. Pag-umapawin mo ang iyong pagmamahal habang inaalala namin ang lahat ng iyong kabutihan. Alisin mo lahat ng lungkot sa isip at puso, mga alalahanin ng takot at pangamba. Punuin mo kami ng pag-asa, punuin mo kami ng kalakasan. At sa umagang ito, isang bagong lakas, isang bagong puso, isang bagong apoy ng pag-ibig sa iyo ang maranasan ng iyong mga anak. Pupurihin at sasambahin ka namin. Aalalahanin namin ang iyong kabutihan. O, purihin ka. Kung handa na po tayong tumayo, tumayo po tayo at purihin ang Diyos na buhay. Alalahanin ang kanyang kabutihan. Alalahanin ang kanyang pag-ibig. Let us lift our hands and let us worship the King of Kings. Oh, we give you praise. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, Moment that I wake up, until I lay my head, till I lay my head. oh, I will sing Oh, I will sing of the goodness of of God. the goodness of God. Lift your hands. And all my life you have been faithful. In all my life, you have been And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing. oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you Let us have feel the been presence of God faithful. and be revived. All In the my presence of life you God. have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Lift your of hands. the goodness. Oh, we remember your goodness, oh God. And all my life you have been faithful. Oh, thank you, Jesus. Yakapin po natin ang pag-ibig ng Diyos. So, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Hallelujah. Come on. Give me praise. Your goodness is running out. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Oh, Jesus. Your goodness is running out. Holy It's running Spirit. after me. Oh, come down, Your Holy goodness is Spirit. running out. It's running after me. With my life laid Oh, down, yara kaya sikara yo sikara. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my life Thank you, Jesus. have We love you, been Lord. We love you, Jesus. faithful. We love you, Jesus. All my life you have been so. Oh, I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. With every I love you, breath Jesus. that I love you, am Jesus. I able. love you, Jesus. Oh, I will Thank you for the love. of the Thank you for the comfort. goodness of God. Thank you for the strength. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, akbayan mo ang iyong mga anak. Padama mo ang yakap ng comfort. Sa mga panahong hindi kami maibsan sa mga alalahanin at lungkot, paalala mo that your goodness
is enough because of your loving kindness and faithfulness. Idantay niyo po ang iyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang paa sa iyong mga anak. And I speak blessing upon blessing. Nagsasalita ako ng bagong lakas, bagong puso, bagong apoy ng pagmamahal at paglilingkod. To you all the glory and all the praises. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say,